Talo na. Hoy, kaya mo bang tumalon? Huwag mong sayangin ang oras nating lahat. Anong nangyayari? Isa siyang simp. Nag-ghost lang ng babaeng sinusuyo niya. Hahaha. 3 taon. Umabot ng 500,000 piso ang naipadala ko sa kanya. 500,000. 3 trabaho sa isang araw. Nagde-deliver, nagbo-boost ng account, nagda-drive. Yung mga delivery na mahigit 10 piso, ayaw kong bilhin para sa sarili ko. Lahat ng pera ko ay binigay ko sa kanya. Pero, siya? Ginamit ang pera ko para magkalat. 3 taon akong niloko. 3 taong panloloko. Ciao Jiang. Meron ditong order para mag-boost ng Wangje. Kukunin mo? Kukunin ko, Broly. Hintayin mo lang ako sandali. Pagkatapos nitong drive, gagawin ko na. Siguradong aabot sa Wangje, mamayang gabi. Magpupuyat ka na naman? Bakit ka ba nagmamadali? Kasi, gusto kong magpakasal sa girlfriend ko sa katapusan ng taon. Gusto kong kumita ng mas maraming pera para mabigyan ko siya ng magandang buhay. Young Master Wu, yung ipinangako mo sa akin, huwag mong kalimutan. Babe, basta't paglingkuran mo ako ng maayos, gagawin kitang influencer. Isang salita ko lang yan. Kumusta, driver? Hindi mo ba nakikita na nasa gitna ako ng sarap? Umalis ka diyan at maghintay. Pasensya na. Nakakainis naman. Sino yun? Leyaw? Ikaw pala? Buksan mo. Leyaw, lumabas ka. Lumabas ka. Leyaw, binigay ko sa'yo ang lahat. Bakit mo ako tinalikuran? Tinalikuran? Karapat-dapat ka ba? Isa ka lang sa mga asong sunod-sunuran ko. Ni hindi ka nga reserba. Anong tinalikuran ang pinagsasabi mo? Ito ba yung tumatanga sa'yo ng 3 taon? Asong sunod-sunuran? Ito nga yung asong sunod-sunuran. Pero ni hindi ko man lang siya pinahawak ng kamay. Ang katawan ko ay para lang sa'yo, Wu Xiao. Asong sunod-sunuran. Magdamag akong nagtatrabaho. Nagpupuyat hanggang sa magdugo ang ilong. Lahat ng pera ko ay naibigay ko na sa'yo. Ngayon, asong sunod-sunuran na lang ang tawag mo sa akin. Ano pa ba? Kung hindi dahil sa gusto ni Wu Xiao na makipagrelasyon sa babaeng may iba ng boyfriend, akala mo ba magkakagusto ako sa'yo? Asong sunod-sunuran. Noong 3 taon na ang nakalipas, ibinigay na ni Leyaw sa akin ang kanyang pagkadalaga. Ang babaeng itinuturing mong kayamanan, nalibang ko na sa lahat ng paraan. Sa totoo lang, napakasariwa niya. Papatayin kita. Jiang Hai, wala kang kwenta. Bitawan mo si Wu Xiao. Mamatay ka. Wu Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang. Isang dukha, makikipagrelasyon pa. Umalis ka. Leyaw. Magandang araw, ginoong driver. Ang iyong account ay naireklamo ng kliyente at permanenteng nasuspend. Nakita mo ba ito? Ito ang kapalaran ng mga asong sunod-sunuran. Ang ibang babae, ang puso nila ay parang gawa sa espongha. Habang mas sinusundan mo sila, lalo silang tumitigas. Karapat dapat sa'yo yan. Nakakahiya ang lalaking yan. Nakakahiya. Tatalon ka ba o hindi? Tumalon ka. Oo nga, kung may bayag ka, tumalon ka. Tumalon ka. Mga dukha, wag nang makipagrelasyon. Isa ka lang sa mga asong sunod-sunuran ko. Ni hindi ka nga reserba. Lin Leyaw. Sa susunod na buhay, papagbayarin ko kayong mga babae mong gahaman at babaeng manloloko sa inyong mga ginawa. Naghahanap ng host. Matagumpay na naibind ang super seeking system. Gantimpala, ari-arian na 9,000 trilyon. Buhay pa pala ako. Sistemang haring dagat. Guni-guni lang ba iyon kanina? Ang pinakamalakas na sistemang hari ng dagat sa kasaysayan matagumpay na nalink. Ang host ay makakatanggap ng 9,000 trilyong ginto ng hari ng dagat. Siyam? 9,000 trilyon.
Pakiusap sa host, mag-ingat. Ang ginto ng hari ng dagat ay hindi personal na ari-arian ng host. Kapag nagliligaw lamang ng diyosa, maaari lamang gastahin. Buisit. Dati, walang pera na ubos ang ipon dahil sa isang babae. Ngayon, may pera na. Pero para lamang sa babae ang paggastos. Kung gayon, bakit ko kailangan ng sistemang ito? Ano ang silbi nito? Paalala ng sistema. Sa taong nililigawan, bawat halagang ginugol ay babalik sa 20% na halaga babalik sa host mismo. 20% na cashback. Kung gayon, ibig sabihin, habang mas maraming pera ang ginagastos ko sa babae, mas yayaman din ako. Kung ipinagkaloob ng langit na maging hari ng dagat ako, kung gayon, kayong mga babaeng pera ang habol, maghintay kayo sa aking paghihiganti. Salamat sa suporta ng mga baby 30. Segundo na lang, tulungan ninyo si Yumeng na sumabay. Gumastos. Wala ka bang modo? Bakit mo inilagay yan sa gitna ng daan? Nasa live PK pa ako, nakakainis talaga. Goddess Yameng, kailangan mong mag-raffle ng premyo para sa mga fans mo. Mukhang kilalang streamer pala siya. Sakto, subukan natin tong system. Hoy, miss, pasensya na. Gusto mo bang manlibre ako ng pagkain para magbayad sala? Yung driver na to, amoy pobre. Ganyan ka na nga lang, mangliligaw ka pa. Wag na yung pagkain. Nasira mo ang PK ko. Ngayon, kailangan kong mag-raffle ng mga regalo para sa mga fans ko sa live stream. Kung gusto mong magbayad, bilhin mo na lang ang mga regalo. Ganyan ka na nga lang, mang-aasar ka pa? Ngayon pa lang, papahiyain na kita sa harap ng lahat. Sige, walang problema. Hindi ko alam kung sapat ba ito. WeChat payment received, 100,000 pesos. Miss, pwedeng mag-add friend na rin? Baka naman may tinatagong identity na super rich second generation siya? Conquest progress tumaas sa 30%. Siyempre, pwede. Pero samahan mo ako sa isang lugar. Hindi ako gold digger, ha? Gusto ko lang makita ang sincerity mo. Hindi ba't gusto mo lang akong gawing cash cow? Pero sakto sa gusto ko. Lianghai, sinusundan-sundan mo ako? Hiwalay na tayo. Nakakadiri ka talaga. Sinusundan kita, Lin Leao. Ang yabang mo naman. Tama na. Kung hindi mo ako sinusundan, anong ginagawa mo dito sa jewelry store? Nandito ako para bumili ng alahas para sa magandang to. Hindi ba't sikat na influencer si Su Yumeng? Ikaw, isang sip-sip na patay na sweldo mo'y 30,000 lang. Bibili ka ng alahas dito? Dati, baka hindi ko kaya. Pero ngayon, iba na. Anong iba na ngayon? Nagbenta ka ba ng bato mo? Para maging sip-sip lang? Mali ba ang timing ko? Nandito ako sa maling oras. Hindi, tamang-tama ang timing mo. Yumeng, kung ano man ang magustuhan mo dito, pumili ka lang. Ako, ang magbabayad. Talaga? Sige, pipili na ako. Huwag kang magsisiha. Yung nasa inyong store, yung kwintas na dinisenyo ni Master Muhe, yung Heart of the Ocean necklace, nandyan pa ba? Opo, ma'am. Ang kwintas na ito na dinisenyo ni Master Mew. Limited edition, isa lang ang stock. Ito pong babaeng ito, sinusubukan pa lang po. Ngayon ko lang ipapakita sa'yo ang pagkakaiba ng lalaking si Jianghai at ni Kuya Fan. Kuya Fan, malapit na birthday ko. Hindi ba't kaka-celebrate mo lang ng birthday? Lunar calendar birthday yon. Meron pa akong solar calendar birthday. Bilhin mo tong kwintas na to bilang birthday gift sa akin. Okay lang? Leyaw, ayoko sa mga babaeng materialistiko. Naniniwala akong di ka naman sumama sa akin dahil lang sa pera ko, di ba? Excuse me, kung hindi nyo kayang bilhin, ako na lang ang bibili. Ikaw lang. Ikaw lang ang amoy na amoy ang baho at chologs. Kaya mo ba yan? Tigilan mo na yan. Kung hindi mo bibilhin, tanggalin mo na yan. Ikaw. Miss, huwag kang magpaloko sa tangang to. Tingnan mo siya, halatang halata ang pagiging pobre. Paano niya mabibili yan? Kung kaya ko o hindi, hindi mo yan masasabi. Sir, ang kwintas na ito ay gawa mismo ng kilalang alahero na si Jimyu. Gawa sa brilyante at sapphire. Ang presyo nito ay 350,000. Sigurado po ba kayong bibilhin ito? Isang kwintas lang? Kulang yan? Ganito na lang. Ipack nyo lahat ng nasa loob. Para sa akin. Naku, Jianghai. Nagmamalaki ka na naman, ha? Alam mo ba kung magkano lahat yan? Kahit ibenta mo lahat ng laman loob mo, hindi mo pa rin yan mabibili. Anong pakialam mo? Kung wala kang pambili, umalis ka na. Ikaw, Sir, nagbibiro po ba kayo?
Hayaan mo siya. Gusto kong makita kung paano niya lulutasin ang malaking kahambugang to. Kahambugan? Paano kung kaya ko talagang bilhin? Kung kaya mo talagang bilhin, tatawagin kitang daddy. Pero paano kung hindi mo kaya? Kung hindi ko kaya, magbebenta ako ng bato. Hintayin ko lang kung may bibili sa bato ng isang tangang tulad mo. Jiang Hai, huwag mong isipin na kapag nagmayabang ka sa harap ko, babalik ako sa'yo. Kalimutan mo na yan. Magbabayad ako gamit ang card. Matagumpay ang transaksyon. Nakatanggap ng 1.88 na milyong piso. Ibalot mo nga ang lahat ng ito para sa akin. Sige po, sir. At saka, kumuha ka rin ng membership card para sa akin. Lagyan mo ng 2 milyong piso. Sa susunod, kung may magagandang alahas, i-reserve mo na para kay Yumeng. Sige po. Ganun pala ang pwede. Mukhang kailangan kong bilisan ang paglapit. Paano nangyari to? Jiang Hai, bakit ang yaman-yaman mo na? Noong tayo pa, 3 trabaho pa ang ginagawa mo at binigay mo sa akin lahat ng ipon mo? Niloloko mo ba ako noon? Oo nga, niloko nga kita. Eh kasi ang hilig mo sa pera. Binigyan kita ng pagkakataon. Di mo naman iningatan. Gago ka talaga. 3 taon tayo. 50,000 piso lang ang ginastos mo sa akin. Tapos ngayon, sa ibang babae, milyon-milyon ang ginagastos mo para sa kundas. Anong karapatan mo? Dahil di ka karapat-dapat. At saka, hiwalay na tayo. Kanino man ako gumastos, wala ka ng pakialam. Oh, nak, may pustahan tayo kanina. Di ba? Pwede mo na akong tawaging tatay. Anong pustahan? Sinong nakipagpustahan sa'yo? Lin Leyao, ang ganitong lalaki, wala man lang pinakabatayang integridad. Naniniwala ka talagang kaya kanyang pasayahin. Oy, ikaw. Yumeng, tingnan natin ang iba pa. Brother Fan, nakakagigil talaga siya. Huwag kang mag-alala. Isang maliit na influencer lang naman yan. Maghintay ka lang. Sa totoo lang, gusto ko lang sana subukan ka. Hindi ko inaasahan. May iba ka pa bang gustong tingnan? Hindi na. Nahihiya na talaga ako. Hindi ako madalas tumatanggap ng regalo mula sa iba. Ayos lang. Turing mo na lang itong regalo ko para humingi ng paumanhin. Ang dami naman nito. Ganon ba? Kung nahihiya ka talaga, pwede kang magpakasal sa akin. Kung gusto mong gumastos ang lalaki para sa iyo, huwag mo siyang gawing madali. Kailangan mong bitinin siya. Ang kulit mo talaga, Kuya Hai. Parehong pang-aasar. Kapag mayaman, nakakatawa. Kapag walang pera, bastos. Talagang praktikal ang mga babae. Tina, masaya ako ngayon. Pero hindi ako babaeng basta-basta lang. May pupuntahan ako mamayang gabi, ang live PK competition na inoorganisa ng Universal Star Show. Sasamahan mo ba ako? Live PK? Ibig sabihin, gusto mo lang ako ang maging tangang sugar daddy para magbigay ng regalo sa'yo? Pero sakto, sa gusto ko. Pwede ba? Siyempre, pupunta talaga ako mamayang gabi. Ang bait mo talaga, Kuya Hai. Jiang Hai, alam kong mahal mo pa rin ako. Pwede mo ba akong samahan sa live competition ng Universal Star Show ngayon? May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Lin Leyao. Akala mo ba yung dati pa akong taong pag sinabihan mo lang ng magagandang salita ay magpapakatanga na sa iyo? Lahat ng ginawa mo sa akin, babayaran mo. Nakita mo ba? Yung 3 iyon ang mga top na boss ng MCN agency sa Zhonghai City. Ipapakilala kita sa kanila. Manager Chen. Dumating ka na pala, Xiao Wu. Si yung Master Wu ngayon ay malapit na kay Miss Wang. Kahanga-hanga. Hindi naman. Kailangan ko pa ng tulong ng mga nakatatanda. Ang Master Wu, sino itong kasama mo? Ito ang bagong streamer na kinontrata ng aming kumpanya. Lin Leyao. Plano ni Boss Wang na i-promote siya ng husto. Umaasa ako na kayong mga nakatatanda ay magiging mabait sa kanya. Umaasa po ako sa inyong suporta. Iinom ako bilang paggalang sa inyong lahat. Walang problema. Kung si Miss Wang ang magpo-promote, natural na igagalang namin. Rofan, dumating na yung Jiang Hai na iyon. Jiang Hai, bakit ngayon ka lang? Magsisimula na ang kompetisyon. Anong kailangan mo? Hindi mo ba sinabi dati na hindi ka mabubuhay kung wala ako? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ni Bro Fan, okay lang sa kanya na maghati tayo sa akin. Sa 1 linggo.
Lunes, Miyerkules, Biyernes, sa iyo. Yung 4 na araw, kay Brofan. Tas, Ano pa bang gusto mo? Mabait na nga ako sa iyo. Kung inis ka na kay Brofan ang una, pwede kong ipaayos para maranasan mo rin. pasensya na. Inis ako. Nandidiri ako sa'yo. Ikaw, Lin Leia, masyado ka yatang feeling. Landi ka. Akala mo ginto ka? Jiang Hai, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba rito para suportahan ako sa PK? Siyempre hindi. Kasi si Kuya Hai ay para suportahan ako. Jiang Hai, binigyan na kita ng pagkakataon. Gugugulin mo pa ang pera mo para sa babaeng ito para lang galitin ako? Gagalitin ka? Lin Leiao, huling beses na kitang sasabihan. Hiwalay na tayo. Kanino ko gagastusin ang pera ko? O magkano ang gagastusin ko? Wala ka ng kinalaman doon. Tumigil ka. 3 taon kayong magkasama ni Leao at wala ka man lang paliwanag at aalis ka na lang? Tama, kahit gamit, may depreciation loss yan. Pwede tayong maghiwalay? Pero bigyan mo ako ng 5 million para sa hiwalayan. Makakapal pa ang mukha mong humingi ng pera sa akin? Gusto mong umibabaw sa akin? Nasayang mo ang 3 taon kong kabataan. Mura na nga ang 5 million para sa'yo. 3 taon? 5 million? Ginto ba ang pagkakagawa sa'yo? O brilyante? Kahit pa ginto at brilyante, anong kinalaman ko doon? Mabuti na lang at maraming tao dito. Gusto mo bang ibunyag ko ang mga kalokohan mo kay Yifan dito para malaman ng lahat? Ikaw, Jiang Hai, nagkakapal lang ng mukha dahil may nakakapit ka na milyonaryang babaeng streamer? Hintayin mo lang. Kapag nakuha ko na ang championship sa PK competition ngayong araw, gigibain ko ang pangalan ninyong dalawa. Baka madisappoint ka lang. Nandito ako. Ang champion sa live stream ngayong araw, si Leiao lang ang magiging... Kuya Hai, totoo ba yan? Huwag kayong magpanggap dito. Ang pagkuha ng championship ay hindi lang sa pagmamayabang. Kailangan ng malaking puhunan. Jiang Hai, akala mo ba dahil may hawak kang maliit na influencer, ang galing-galing mo na, hindi pa sapat yan para sa akin? Tingnan natin. Maligayang pagdating sa taunang online influencer competition na inorganisa ng Huanyu Xinshu. Brother Hai, mauuna na ako sa competition. Tandaan mo, suportahan mo ako sa PK mamaya. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang kompetisyong ito ay gagamit ng online time limited live streaming format. Ang paghuhusga ay batay sa halaga ng mga natanggap na regalo. Ang live stream na ito ay tatagal ng 30 minuto. Ang makakatanggap ng pinakamalaking halaga ng regalo ang magiging champion at magkakaroon ng titulong Best Female Streamer of the Year. At makakatanggap ng 1-year promotion sa Huanyu Xinshu platform. Inihahayag ko, opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Mga baby, napaka-importante sa akin ang susunod na live stream. Tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng points. Hello everyone! Maligayang pagdating sa aking live stream. Mga kuya, bilis! Bilis! Kapag nakuha ko ang first place, magbibigay ako ng special treat sa live stream. Makikita ninyo. Sa ngayon, ang may pinakamaraming natanggap na gifts ay galing sa Yueshing Media. Bagong streamer, Miss Lin Leiao. Sinabi ko, ang ganitong live stream competition, hindi lang sa magaling magsalita. Kailangan, malalim na kapangyarihan sa pera. Nagsisimula lang ang competition. Ano ang minamadali mo? Tingnan, ang kasalukuyang number 1, Lin Leiao. Gustong i-connect ang number 2, Su Yumeng. Ano ba ang gusto niyang gawin? Halika. I-focus natin ang ating mga mata sa dalawang contestants. So Yumeng, handa ka bang mag-PK sa akin? Paano mo gusto? Simple lang, ang matatalo. Lahat ng kita sa live stream. Mapupunta sa nanalo. Kasabay nito, sa harap ng lahat, mag-perform ng strip dance. Para sa bawat 10,000 kita. Isang damit ang tatanggal. Ito. Hindi ka ba handa? Hindi ba't naniniwala ka? Sa basurang Jiang Hai, hayaan mo siyang mag-gift sa iyo. Kung hindi, wag na. Siyempre, ang basurang Jiang Hai. Anong gift ang maibibigay niya? Magtiwala ka sa akin. Tanggapin mo. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Salamat sa Kuya Fishing Never Air Force. Sa Teng Carnival na gift. Naku, 10 carnival. Lin Leiao, sabay-sabay. Nakakuha ng 10 carnival. Malayo na sa Su Yumeng. Maaaring ang idolo ng mga otaku. Su Yumeng. Talagang matatalo sa bagong streamer.
at mag-perform ng strip dance. Ako ang nagbigay ng 10 carnival, wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang makita si Goddess Yumeng na sumayaw. Sandali, magbibigay pa ako ng 10 carnival. Gusto ko ring makita, isama mo ako. 26 na carnival, nakuha ni Lin Liao ang buong 26 na carnival, malayo na ang kanyang lamang. Walang kwenta. Talo na ang diyosa mo. Mamaya, siya ay sasayaw sa harap ng lahat ng striptease. 26 na carnival lang iyan. Marami ba iyon? Ang galing mong magkunwari. Walang kwenta. Kung may kakayahan ka, ikaw mismo ang magbigay sa diyosa mo. Su Yumeng, halos 1 milyon na ang regalo ko. Ikaw, wala pang 500,000. Ikaw, maghintay ka lang na sumayaw. Si Jiang Hai na walang kwenta, nasaan na? Hindi ba sinabi niya na panalo ka? Bakit hindi siya nagbibigay ng regalo sa iyo? Talaga nga, walang kwenta siya. 5 minuto na lang ang natitira kay Jiang Hai. Kung hindi ka pa magbibigay, agad-agad, ang diyosa mo ay sasayaw sa harap ng lahat ng striptease. Ang live streaming system ng Huanyu, ang hirap talagang gamitin. Isang beses lang, 1 milyon ang pwedeng i-load. Ang hassle nito. 1 milyon pa. Ang galing mong magyabang. Walang kwenta. Ganoon ba? Ipapakita ko sa iyo. Ano ang tunay na yaman? Salamat sa di ko siya sisiking, kuya. Sa pagpapadala ng carnival, pakiusap sa inyong lahat, tulungan ninyong iangat ang ranking ni Yumeng. Jiang Hai, yan lang ba ang kaya mo? Ang tagal mong nag-load, isang carnival lang ang naipadala mo? Di ako sisiking. Si Jiang Hai lang ba yan? Yung walang kwenta? Talaga nga, ang tagal niyang nag-load. Isang carnival lang ang naibigay sa'yo. Su Yumeng. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Kanina pa niya sinasabing, panalo ka raw, di ba? Nasaan ang mukha mo? Kahit mukha, ayaw na nitong walang kwenta. Jiang Hai, sila Yao ngayon ay mayroon ng 2 milyong halaga ng mga regalo. Samantalang si Su Yumeng, 1 milyon lang. Sa bawat 10,000, magtatanggal siya ng isang damit. Hindi pa rin sasapat yon para siya'y mahubaran. Pero gusto ko talagang makita, pagkatapos, kapag siya'y nahubdan na at pinagmamasdan ng lahat. Mukhang sa pagkakataong ito, magkakaroon tayong lahat ng masarap na panoorin. Mukhang ikaw ay mabibigo. Naglag lang ang internet. Sandali. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Matigas pa rin ang mukha mo. Hindi ka rin ba? Intong Dragon, ito ba ang maalamat na Dragon's Blessing? 10 Dragon's Blessing pala. Dragon's Blessing. Ito ay para lamang sa mga user na nakapag-load ng lampas sa 10 milyon ang makakapagpadala nito. Ang isang Dragon's Blessing ay katumbas ng 1 milyon. Ang idol ng mga otaku na si Su Yumeng ay misteryosong big-time supporter ang sumaklolo kay Su Yumeng. Ikaw ang nagpadala. 1 milyon ang halaga nito na regalo, 10 beses niyang binili ng sabay-sabay. Talagang mayaman na mayaman siya. Maraming salamat sa Dragon's Blessing mula kay kuya, hindi ako. Isang player. Sobrang salamat talaga. 10 milyon lang yan. Simula pa lang. To. Huwag kang masyadong magyabang. Gusto mong makipagpaligsahan sa akin sa yaman? Ha? Sasabihin ko sa'yo, ang nasa likuran ko ay ang pinakamayaman sa Zhonghai, ang Wang Consortium. Wala yang parang yan. Magpatuloy ka sa paglalabas ng pera. Hoy, tol! Bakit di ka na nagpapalabas? Sa laban na to, ang mananalo ang kukuha ng lahat. Gusto kong malaman kung gaano karaming pera ang meron ka na mapupunta sa bulsa ko. Golden Dragon, 50 ulit. 50 Golden Dragon. 50 milyon. Nakatanggap muli si Lin Liao ng 50 milyong pisong regalo, malayo na naman ang lamang niya. Salamat kuya, sa 50 Dragon's Blessing na ipinadala mo. Walang kwenta, 50 milyon to. Huwag ka nang magpakahirap. Kaya mo bang maglabas ng 50 milyon? Huling 30 segundo na lang. Kung hindi ka pa magpapalabas, pasensya na. Yung 10 milyon mong pinambili ay mapupunta sa akin. Ang diyosa mong si Yumeng ay maghuhubad na. Huling 30 segundo na lang. May tutulong ba kay Yumeng? Pakiusap kuya. Pakiusap sa inyo. Jiang Hai. Bakit ka nananahimik? Ikaw talaga ay ganap na walang kwenta. Ang babae mo, akin na. Ang pera mo, akin na. At ngayon, ang diyosa mo ay maghuhubad para makita ng lahat. Talagang wala kang patutunguhan. Huling 10 segundo. Talagang matatalo ka, Su Yumeng. Ang striptease na yan, talagang gagawin mo. Wala nang makakatulong sa'yo ngayon. Huwag ka nang magpumilit.
Jiang Hai, huling 7 segundo na. Ang taong katulad mo ay habang buhay kong tataapakan. Hindi ka na makakabangon. Hinampas mo ako? Walang anuman. Ginising lang kita para makita mo kung sino ang talagang tataapakan sa kung sino. Gusto nyo ng pagyayabang? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kayamanan. 100 Dragon's Blessing. 100 talaga. Salamat, Brother Si King. Sa 100 Long Yun blessings. Salamat. Nailigtas mo si Yunmeng. Sobrang salamat talaga sa'yo. 100 Long Yun blessings. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Imposible to. Si Jiang Hai ang nagbigay sa'yo. Nag-donate ng 100 milyon. Miss Lin, natalo ka na. Ang total earnings ko ngayon ay 115 milyon na. Ikaw, wala ka pang 60 milyon. Napagkasunduan natin to. 1,000. Tanggal 1 damit. Saan ka kukuha ng libu-libong damit na itatanggal? Kung hindi, mas mabuti pang hubarin mo na lang lahat ng damit mo at mag-ikot ka rito sa venue. Binabati kita, Miss Suyumeng, sa pagkakamit ng 115 milyong donasyon sa live streaming, nangunguna sa leaderboard, at naging best female internet celebrity ngayong live streaming competition. Inaanyayahan natin ang 10 babaeng streamer na bumalik sa competition venue. Brother Hai, ang bait-bait mo sa akin. Ang conquest progress ni Su Yumeng ay tumaas ng 30%, umakyat sa 70%. Ano? Anong nangyari, Brother Hai? Wala. Gumastos ako ng 100 milyon. Di pa rin siya ganap na na-conquer. Bakit ba si Su Yumeng ang hirap-hirap ba? Brother Fan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Umalis na tayo dito. Gusto niyo umalis? Saan kayo pupunta? Ang ating pustahan ay hindi pa tapos? O nga, hindi pa tapos ang pustahan. Sumusunod sa resulta ng pustahan. Ayon sa napagkasunduan namin kanina, ang 56 milyon na kita ninyo ay dapat mapasa amin. At ikaw, Binibining Lin, ay kailangan pang maghubad at sumayaw. Nagbibiro lang ako. Oo, nagbibiro lang. Para maging masaya ang atmosfera. Tama, nagbidiyo lang kami. Anong gusto ninyong gawin? No, matatalo na kayo? Ayaw ninyong tumupad sa usapan? Tanungin mo nga ang lahat? Papayag kaya sila? Hindi papayag. Talagang hindi papayag. Hindi papayag. Ayaw tumupad sa usapan. Huhubaran namin kayo. Tama, hubaran. Ginoong Jiang, huwag kayong mag-alala. Ang nakaraang pustahan, kaming lahat na narito ay mga saksi. Ang pera mula sa kanilang mga tip, direkta itong ililipat ng platform sa inyong account. Kaya ngayon, ikaw, Binibining Lin, ang dapat nang magsayaw ng hubad. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Ayaw maghubad, no? Sabay-sabay tayong umaksyon. Hubaran sila. Hubaran sila. Hubaran sila. Kuya Fan, tulungan mo ako. Kung gusto nyong kalbuhin, siya na lang. Huwag niyo akong kalbuhin. Ang kapal ng mukha mo. Gamit ang pera ko. Nagbigay ka pa sa ibang babae. Jiang Hai, alam ko na. Kaya pala ang yaman-yaman mo. Ay dahil kinakeeper ka ng isang sugar mommy. Gamit ang pera ng sugar mommy, nagbigay ka kay Su Yumeng. Ngayon, siguradong wala kang takas. Tingnan mo yung sugar mommy, ang itsura at laki. Pag uwi mo mamayang gabi, baka kainin ka na niyan. Yung kinakeeper ng sugar mommy, hindi ako yon. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagsisinungaling ka patungkol kay Kuya Fan. Siya ang kinakeeper. Sa tingin ko, nandito na siya. Paano ka pa magkukunwari ngayon? Palamunin. Ginamit mo ang pera ko para sustentuhan ng ibang babae. Nang babae ka, gusto mo bang mamatay? Baka nagkakamali po kayo. Hindi ba si Jiang Hai ang binata mong kinakalinga? Nagkakamali. 500,000 piso ang ginagastos ko sa kanya bawat buwan. Magkakamali pa ba ako? Mrs. Wang, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Hindi na talaga. Ginamit mo ang pera ko para manligaw ng iba. Anong hindi mo kaya? Makinig ka. Simula ngayon, isusuka mo lahat ng pera na ginastos ko sa'yo nitong 2 taon. Dagdag pa ang 2 milyon para sa pinsala sa damdamin ko. Kung hindi, ipapasa kita sa iba para maging aso nila. Mrs. Wang, mali ako. Kasalanan ito ng demonyong ito. Siya ang nangakit sa akin. Maniwala ka sa akin, Mrs. Wang. Siya ang umakyat sa akin. Gusto niyang lokohin ako para sa pera. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nandaya sa akin. Sabi mo mayaman kang anak. Tumahimik ka. Ikaw ang bruhang ito ang gumamit sa akin. Gusto mong gastusan kita. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako makakaksil sa aking mahal?
Mahal, masyado lang akong naive. Kaya ako nalinlang ng bruhang ito. Alam mo naman, ang puso ko at ang katawan ko ay sayo lamang. Yabi. Mwah, mwah, mwah. Sige, ang sabi mo, itong maliit na demonyo, ang umakit sa'yo, di ba? Mabuti. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, para patunayan ang katapatan mo. Sa harap ko, sampilin mo ang mukha, ng babaeng mga akit na ito. Hoy, hulihin niyo ang demonyong ito. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Ayaw mong sampilin. May kaibigan akong, kailangan ng aso. Kung ganoon, ikaw na. Sasampalin ko. Sasampalin ko. Brother fan. Huwag mo akong tawagin. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang sumira sa relasyon namin ng mahal ko. Ivan, gago ka. Sampilin mo. Kung hindi mo sasampalin ang mukha niya, ngayon, at pasukin, huwag kang titigil. Isang magandang palabas ng aso't asong nag-aaway. Tianghai, huwag kang magmalaki. Yang hay, sagipin mo ako. Sige, kung ganito pa rin, talagang masisira ang mukha ko. Sagipin ka? Bakit? Kung sasagipin mo ako, gagawin ko kahit ano. Siya? Kung gayon, lumuhod ka ngayon at tumahol ng 2 beses. Hindi na. Ang alitan sa tin, hindi lang 2 tahol ang makakapagbayad. Uyi fan, ang pananakit sa babae, hindi gawain ng gentleman, lalo na maraming tao dito. Array. Ang gwapong lalaki, magiging hero para sa dalaga. HMP. Hindi para sagipin ng dalaga. Ang away ng aso, sa aso, nakakaabala sa katahimikan ko. Mrs. Wang, malamang ikaw rin ay kilalang tao. Kapag lumabas ito, at nalaman ng mga tao ang hindi disente mong buhay, ang pag-aalaga sa binata, maaaring. Anong kinukunan? Huwag kunan. Mrs. Wang, hindi ka pa uuwi? Kung hindi gagawa ng PR, baka mamaya maging trending. Anong ginagawa mo? Umalis. Jiang Hai, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, sige? Alam kong mahal mo pa rin ako. Nakita mo rin? Ako'y nadala ni Ifang ang peking rich kid. Single ako ngayon. Magsimula ulit tayo. Parang dati. Sige. Magsimula ulit para maging asong tumatahol sa'yo? Pwede? Target ng misyon Lin Liao porsyento ng pagsakop, 50%. Kung lubusang masakop ang target ng misyon, makakakuha ka ng 10 beses na cashback. Siya. Jiang Hai, pumayag ka. Porsyento ng pagsakop tumaas ng 49%, umabot na sa 99%. Siyempre naman, 3 taon tayong magkasama. Porsyento ng pagsakop, 100% maligayang pagbati host. Matagumpay na nasakop si Lin Liao. Ang bawat halagang ginastos ng host kay Lin Liao ay magkakaroon ng 10 beses na cashback. Mula ngayon, tuta na naman kita. Akala mo ba papayag ako? Kung hindi lang ako sinuwerte, baka ngayon, naubos na ako sa'yo. Ang dating Jiang Hai ay patay na. Ikaw ang may kasalanan. Jiang Hai, nagkakamali ako. Alam kong iba ka na ngayon. Hindi ka tulad ng dati. Mayaman ka na. Paano kung ako na lang ang maging tuta mo? Karapat-dapat ka ba? Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Ngayon, tumahol ka ng 2 beses. Bibigyan kita ng 1 milyong piso. Ano? Ayaw mo? Alis na ako. Huwag. Huwag ang umalis. Aw. Aw. Ako ay isang aso. Ang babaeng tulad mo ay napakababang uri at mura lang. 1 milyong piso lang ang halaga ng dangal mo. Yumeng, tara na tayo. 10 milyong piso agad. Ang dali-dali lang kumita. Mula nung unang pagkikita natin hanggang ngayon, kung hindi mo ako binilhan ng kwintas, ay nagpapadala ka ng napakaraming regalo sa life ko. Ikaw, hindi kaya gusto mo lang galitin ang ex-girlfriend mo? Hindi rin naman ganun, pero talagang nakatulong ka para makaganti ako. Gusto kong sabihin na ginagamit kita para kumita. Naniniwala ka ba? Alam ko naman talaga ikaw yung kuya na nagpadala ng 100 dragon sa life ko. Tama. Ayon sa patakaran sa mundo ng live streaming, dapat bang magpakasal ka sa akin? Hindi naman ako ganun kadaling babae. Pero talagang naramdaman kong parang may pag-ibig na. Tumaas ang conquest progress ng 5%.
conquest progress, 75%. Ganito karaming pera ang ginastos ko, 75 lang ang conquest progress. Ang babae na ito talagang isang manloloko sa pag-ibig. Pakiramdam ko rin na espesyal ka. Espesyal saan? Parang palagi kong naiisip na dapat may isang tao sa mundo na magmamahal sa'yo ng higit pa, karapat-dapat ka. Ang ibig mong sabihin gusto mong maging taong magmamahal sa akin. Talagang manloloko sa pag-ibig. Ang bilis, sumakay sa alon. Gusto mo ba talagang maging isang simp? Siguro. Pero mas gusto kong malaman, kung sakaling ako nga ang maging taong iyon, ano ang gagawin mo? Depende yan sa'yo. Kung may kakayahan ka, Ganito karaming pera. Ang ginastos ko, hindi pa rin ako nagtagumpay. Ang hirap talaga. Anong nangyari? nanay ko. Hinuli ng mga naghahabol ng utang ang nanay ko sa kasino. Naghabol ng utang? Magkano ang utang? 200 milyon. 200 milyon. Ang babaeng ito, talagang isang puno ng pera. Shanghai, dito na lang ako ibaba. Delikado sa loob. Ako na lang. Aakyat na lang ako. Kaya mo ba? Okay lang, sasamahan kita. Kanina pa sinasabi na ipagtatanggol kita. Porsyento ng pagsakop, 79. Nanay, Liu Meng. Liu Meng, dumating ka rin. Kung hindi ka pa dumating, si nanay ay mapapalo na nila hanggang mamatay. Matandang hayop. Kala ko, sugador kang ito. Nakapag-anak pa ng ganito kagandang anak na babae. ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Pakawalan ninyo ang nanay ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Labag sa batas? Dito sa Xingcheng, ako si Wang Ruizhe, ang batas. Ang aking mga alituntunin, ang siyang batas. Ipagpatuloy ang paghampas. Huwag. Ang sakit, tigilan na. Tumigil ka. Miss Su, ang buhay ng matandang ito ngayon ay nasa kamay mo na. Alam mo na siguro, nanay mo, madalas pumunta rito para magsugal. Tuwing natatalo, umutang siya. Ngayon, dahil sa tubong lugaw, umabot na sa 200 milyon. Loan shark ba kayo? Hoy, bata, tumahimik ka. Hindi mo to kayang pakialaman. Kung ako, pipilitin kong makialam. Naglalaro ka ng apoy. Di, Wang, ako at ang nanay ko ang may gawa nito. Wala siyang kinalaman. Kung ganoon ang sinabi ng sikat na influencer, edi palalampasin kita. Ito ang nanay mo. Siya mismo ang nagsulat ng katibayan ng utang. Siguro, kilala mo ang sulat kamay niya. Ang katibayan ng utang na ito. Hindi ko tatanggapin. Ano ibig mong sabihin? Ang nanay ko, mula noon hanggang ngayon, sa inyo lang umutang ng 5 milyon. Pero ang interes, sobrang taas naman. Hanggang 200 milyon pa ang pinababayad sa kanya. Hindi ito makatarungan at labag din sa batas. Aha. Makatarungan at legal? Nagpapatakbo ako ng kasino. Wala akong pakialam kung legal o hindi. Utang, dapat bayaran. Yan ang tama. Ang utang ng ina, dapat bayaran ng anak. Iyan din ang tama. Ngayon, kung hindi nyo mababayaran ang 200 milyong utang, hindi kayo makakaalis sa pintuang ito. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, isang bagsakan kung babayaran ang 200 milyon na utang ng nanay mo. Wala akong ganoong kalaking pera. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako tapos magsalita. Narinig ko sa nanay mo na parang isa ka pang social media influencer na may milyong followers. Medyo kilala ka na rin. Sakto, marami akong kilalang mayayamang matatanda na mahilig maglaro sa mga babaeng kilala at ang presyong ibinibigay nila ay hindi mababa. Ayusin kita para sa kanila. Gamitin mo ang iyong katawan para bayaran ang utang hanggang sa mabayaran mo ang 200 milyon na utang. Ano sa tingin mo? Imposible. Huwag kang mag-akala. Miss Su, binibigyan kita ng pagkakataon na pumili ngayon. Huwag mo akong piliting. Mamaya, pag ginawa ko sa'yo, ibebenta kita sa mga mayamang matandang may kakaibang hilig. Yang Eng. Makinig ka kay Young Master Wang. Kung hindi, hindi mababayaran ang utang. Talagang papatayin na ako ng mga taong yan, anak. Nanay, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Yang Eng.
Nakikiusap ako sa'yo, anak, 9 na buwan kitang di nadalang tao. Ang hirap na dinanas ko. Ayokong mamatay, anak. Ngayon na ang panahon, para gumanti ka sa'kin. Makinig ka na lang kay Young Master Wang. Makipagtalik ka lang sa ilang matanda, isang tulog lang yan. Makinig ka na sa kanya. Nanay, Ang galing ng palabas ng malalim na pagmamahalang ina at anak. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang isang inang ang nagbenta ng sariling anak. Anak ko ang kausap ko, wala kang pakialam. Ang buhay niya ay akin. Ngayon na ang panahon, para gumanti siya sa akin. Ayos. Maganda ang sinabi. Miss Su, tama ang sinabi ng nanay mo. Wala kang pera ngayon, kaya katawan ang gagamitin. Kung ayaw mong sa mga matandang yon, pwede rin sa akin. Pumili ka ng isa. ang bastos. Hindi mo magagawa. Huwag kang ganyan. Wang Xiao, ang plano mo ay halata na. Hoy, bata! Pinapayuhan kitang wag nang makialam pa. Kung tama ang hula ko, ang orihinal mong layunin ay si Su Yumeng, di ba? Perang gusto mo, si Yumeng ang kailangan mo. Ang plano mo ay magaling ka talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Matagal ko nang narinig na may ilang mga puwersa ay gumagamit ng mga casino receipts para pilitin ang mga ordinaryong pamilya na ihandog ang kanilang mga anak na babae sa mga mayayamang negosyante. Sa ngayon, mukhang ang inyong pamilyang Wang ang gumagawa ng ganitong negosyo. Kahit na alam mo na, ano naman ang magagawa mo? Nasa akin ang promissory note ayon sa mga patakaran sa ilalim. Kung hindi, ngayon din ay bayaran ng 200 milyon na utang. Kung hindi, hindi kayo makakalabas sa pintong ito. Huwag. Tigil. Kung ngayon ay hindi kayo magbabayad, okay lang. Kukunin ko na ang 2 kamay ng matandang ito. 2 kamay, 200 milyon, mura na para sa inyo. Kung may sisihin mo ang iyong anak na babae na hindi sumusunod. Yameng, Su Yameng. Ako ang iyong ina. Talaga bang gusto mong ako ay patayin? Walang utang na loob. Noon pa, dapat, hindi kita ipinanganak. Wag. Wag. Miss Su, kung 1 segundo ka pang nahuli, wala nang kanang kamay ang nanay mo. Nananawagan ako sa iyo, ina ni Yameng. Sundin mo na lang si Jiwang. Ano Miss Su? Dahil sa mukha mong maganda, bibigyan pa kita ng 3 minuto. Pag-isipan mong mabuti. Kung ngayon ay hindi ka maglalabas ng 2 bilyon, ang 2 kamay ng nanay mo ay mawawala. Dumating na ang pagkakataon. Sikapin nating magtagumpay sa isang subok lang. Ako. Yumeng, nalutas mo na ba? Ang iyong ina ay baka hindi karapat-dapat sa malaking sakripisyong ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang nagbuntis sa kanya ng 10 buwan at nanganak. Ang buhay niya ay akin. Kahit siya ang mamatay para sa akin. Dapat lang yun. Tumahimik ka. Yumeng, sumunod ka lang sa puso mo. Kung ayaw mo, umiling ka lang. Ang natitira, ako na ang bahala. Zia, ako na ang bahala sa natitira. Umalis ka. Sino ka ba? Usapang pamilya ito. Lumayas ka. Talagang pakikialaman ko ito. Hoy, gusto mo talagang makialam? Paano ka makikialam? Sa itsura mong mahirap, sa bulsa mo, malamang wala kang 500 piso na maibubunot. Hahaha, hindi kaya gusto mong putulin ang kamay nito para sa kanya? Hahaha, Kamay ko. Ngayon, hindi mo mapuputulan ng kamay. alam ko na. Hindi kaya ikaw ay tumitingin sa sarili mo na sensitibo at malambot ang balat. Gusto mong ipagbili ang sarili mo para sa kanya? Hahaha. Tigil mo ang iyong maruming ideya. Hindi ba 2 bilyon lang ito? Babayaran ko para sa kanya. Tot, dapat mong malaman ito ng malinaw. Ang utang niya sa akin ay 2 bilyon, hindi 200 piso. Alam ko, 2 maliit na target lang. Maliit na halaga. Babayaran ko para sa kanya. Su Yumeng, ang kaibigan mo baka may problema sa utak? 2 bilyon sa bibig niya, parang 2 piso lang. Tigilan mo ang kakulitan. 2 bilyon para sa'yo. Huwag kang magdala ng peking tseke para manloko dito. Ang mga taong katulad mo, marami na akong nakita. Kahit ang mga mayaman sa Xingcheng, kapag gusto nilang maglabas ng 2 bilyon, kailangan pang pag-isipan. Ikaw lang. Walang kwentang bagay. Hindi mo kayang maglabas ng 2 bilyon. Hindi ibig sabihin na hindi ko rin kayang maglabas. Siye, kung ang tsekeng ito ay peke, ano ang gagawin? Ano man ang sabihin mo, iyon ang gagawin. Si, kung ang tsekeng ito ay peke, Su Yumeng ay mapapasa akin
Ang pera, kailangan mo pa ring bayaran. Sige, kung totoo ito, Kung ang checking ito ay totoo, hindi ko lang hindi puputulin ang kanyang kamay. Ibibigay ko pa sa iyo ang kutsilyo para puputulin mo ang aking kamay. usapan na yan. Ngayon, kung hindi mo mababayaran ang 200 milyon, puputulin ko ang mga kamay mo. Lianghai, totoo ba talaga ang cheque na ito? Paano kung peke ito? Madadamay ka rin. Maniwala ka sa akin. Kung totoo o peke ang cheque na ito, tumawag ka lang sa bangko at malalaman mo agad. Boy, hanggang kailan mo pa itatago ang totoo? Boss, sabi ng bangko. Anong sabi? Sabi ng bangko, itong cheque ay totoo raw. Ha? Paano nangyari yan? Magkano? Mukhang talo ka na. Bitawan mo ako. Naibayad na ang pera. Bakit mo pa ako pinipigilan? Si, pwede na silang umalis ngayon. Ngunit ikaw, dito ka lang. Sira ulo ka, di ka marunong tumupad sa usapan. Umalis na tayo. Bilisan mo. Ano naman kung di ako tumupad sa usapan? Teritoryo ko ito. Dito, ako ang masusunod. Gusto ko, gawin ko. Talaga? Parang hindi naman. Ang yabang ng loko-loko na to, suntukin nyo. Sandali lang. Mga kaibigan, pare-pareho lang tayong naghahanap buhay dito sa mundo. Ang habol lang naman natin ay pera. Huwag kayong gagalaw. Bigyan ko kayo ng 1 milyon. Totoo ba yan? Magbibigay ka talaga? Siyempre naman. Wang Xiao, narinig mo na ba yung kasabihan? Kapag maraming pera, kahit gilingan, kayang magpatakbo ng multo. Multo ang nagpapatakbo ng gilingan. Hindi. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, Wang Xiao, kung ano ang ibig kong sabihin. Kapag sapat ang pera, ang gilingan, kayang magpatakbo ng multo. Dito, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Suntukin niyo siya para sa akin. 10,000 bawat sampal, 20,000 bawat sipa. Lalaban kayo ng todo. Kapag naubusan ng pera, dadagdagan ko. Anong balak mo? Sabi ko nga, ipapakita ko sa'yo, Wang Xiao, kung ano ang ibig sabihin ng kapag maraming pera, kahit gilingan, kayang magpatakbo ng multo. Sakto? Wala akong ibang meron. Marami lang akong pera. Nandito ang pera. Pwede na kayong kumilos ngayon. Huwag kayong lumapit. Ako ang boss ninyo. Yameng. Yung kaibigan mo kanina, anong pamilya siya? Bakit noon? Hindi ko narinig na sinabi mo. Ha, alam ko na. Ang anak kong babae, maganda at kaakit-akit. Tiyak na marami, ang rich kid na nanliligaw sa kanya. Tama na. Mula nang imungkahi mo na ibenta ang anak mo. Mula noon, hindi na ako anak mo. Ay. Yameng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay mo ako. Nagkaroon ka ng rich kid na boyfriend. Dapat, bigyan mo ako ng pera para gastusin. Sa tingin ko, si Yumeng ay malinaw nang nagsalita. Wala na siyang kinalaman sa iyo. Tara na. Ay. Bumalik ka. Sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Walang utang na loob. Ay, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, bilyon, 10 bilyon, 100 bilyon. Mula ngayon, ako na ang bilyonaryo. kuya, pagkatapos na yon wala na akong bahay. Ngayong gabi, pwede ba akong tumira sa bahay mo? Babae ito, kanina pa, ay mahirap pakiusapan. Pwede akong maglaba at magluto para sa'yo. Ituring mo na lang akong katulong. Hindi kita gagambalain o aabalahin. Katulong? Ikaw? Kuya, ano ibig mong sabihin? Paano ako papayag na maging katulong mo ako? Wala kang bahay? Bibigyan kita ng bahay. Bukas, dadalhin kita para bumili ng kotse at bahay. Talaga? Siyempre, totoo yan. Doble 10 na ang reward system. Siyempre, lalagyan ko ng pera ang puno ng pera mo ng husto. Salamat, kuya. Ang bait mo sa akin. Ngayon, sa hotel ka muna. Magtiis ka ng 1 gabi. Magkita na lang tayo bukas. Kuya, ang bait-bait mo talaga sa akin. Kanina lang, binilhan mo ako ng mansyon na nagkakahalaga ng 1 bilyon.
Ngayon naman, dinala mo ako para bumili ng kotse. Maliit lang yan na halaga. Kuya, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Liru Otong. Jiang Hai. Sino yun? Hi. Si Liru Otong. Pinakamaganda sa klase namin. Noong college. Hoy, Jiang Hai. Tigilan mo nga yan. Sales agent lang ako ngayon sa isang car dealership. Ikaw naman, mukhang maayos naman ang takbo ng buhay mo nitong mga nakaraang taon. Di ba? Bibili ka na ng kotse? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ako. Walang trabaho ako ngayon. Ah, ganun ba? Eh bakit ka nandito kung wala kang trabaho? Ang mga kotse dito, mga daan-daang libo ang pinakamurang unit. Kaya mo ba yan? Nakikita mo yung used car dealership sa tabi? Doon bagay ang mga kotse para sa mga tulad mo. Hindi na kita ihatid. Anong klaseng ugali yan para sa isang sales agent? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Otong, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga pulubing yan. May pambili kaya yan ng kotse? Brother Lee, syempre wala siyang pambili. Ikaw, kaya mo bumili, di ba? Ang tagal ko nang walang nabebenta. May mga bagong model ngayon na maganda. Tingnan mo naman. Sige na nga, titingnan ko muna. Hoy, yung magandang to. Ang ganda talaga ng itsura. Pero pangit naman ng taste. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Tingnan mo yung lalaking kasama mo. Anong magandang kotse mabibili niya para sa'yo? Mas mabuti pang sumama ka sa'kin. Ngayon pa lang. Huwag kang makialam. Ang mabibigay ko sa kanya ay siguradong higit pa sa kayang ibigay ng isang tabakinching na tulad mo. Yumeng, pumili ka ng kahit anong kotse dito. Sabihin mo lang kung alin ang gusto mo. Ako na ang magbabayad. Talaga, Kuya Hi. Ang bait mo sa akin. Ikaw? Ang galing mong magpanggap, tong mukhang bata? Akala mo karapat-dapat ka? Bakit hindi ka umihi at tumingin? Tingnan mo ang itsura mo. Anong itsura ko? Mas mabuti pa to kaysa sa isang duwag at manyak na tulad mo. Sinong tinatawag mong pagong tong bata? Sinong sumagot? Siya, ang sinasabi ko. Sige, ang galing mo, kung ganoon. Bumili ka ng kotse dito. Yan nga ang balak ko. Ruotong, magkaklase tayo noon. Kung kailangan mo ng benta, pwede akong bumili ng ilang kotse para sa'yo. Hehe, ilang kotse pa daw. Tingnan mo, alin dito sa mga kotse? Ang pinakamura, hindi bababa sa daan-daang libo. Kaya mo bang bilhin yan? Jiang Hai, Jiang Hai. Mas mabuting wag kang magpanggap. Nung college ka pa, araw-araw ka lang kumakain sa cafeteria. Kotse na daan-daang libo ang halaga. Bebenta mo ba ang bato mo para makabili? Maliit na halaga lang yan. Hindi na kailangang magbenta ng bato. Pinata. Sa tabi lang, may used car dealership. Doon dapat pumunta ang mga dukha. Hindi naman siguro kahit yung sira-sirang used car na ilang libo lang ay hindi mo kayang bilhin? Eh bakit ka pa nagpapangga? Umalis ka na. Jiang Hai. Ilang taon nang nakalipas mula nang graduate tayo. Ganito ka pa rin. Mukhang dukha. Ikaw, bakit ganyan ka magsalita? Si Hi, ang totoo niyan. Ano ba yan, ano? Isang bagay lang siya. Ruotong, ano ba ang silbi ng bagay na to? Gusto mo lang magpataas ng benta, di ba? Yung Benz na yon? Kuha na kita, pare. Talaga? Salamat bro. Ang bait mo talaga. Tingnan mo, tol. Ito ang tinatawag na tunay na kakayahan. Bibili lang ng Benz? Kakayahan na yon? Ang Benz na mahigit 1 milyon, hindi yun kakayahan? Dapat ba tulad mo, isang dukha, bumili ng second hand, yun ang kakayahan? Sinong nagsabing bibili ako ng second hand? Feyo. Nagmamagaling pa to. Kung magaling ka, bumili ka rin ng Benz. Ayaw ko sa mga produktong dayuhan. Kung bibili, domestic brand ang kukunin ko. Maganda tong kotse na to. Ito na. Dukha talaga ang dukha. Gusto pa ng domestic na sasakyan. Jiang Hai, huwag mo nang ipilit. Hindi mo kaya. Kahit itong Xiaomi car, 30,000 rin yan. Malamang mauubos ang lahat ng pera mo, di ba? Sinong nagsabing isa lang ang bibilhin ko? Mukhang siyam ang kulay ng modelong to. Kaya bawat kulay, 10 ang kukunin ko. 10 sa bawat kulay? Lalong lumalaki ang mga sinasabi mo. Siyam na raang kotse yan. Hindi na natin pag-uusapan kung kaya mong bilhin, kahit na mabili mo. Paano mo gagamitin? May pera ako. Gusto ko lang. Bibilhin ko para gawing trend. Anong pakialam mo? Jiang Hai, alam mo ba magkano ang 900 kotse? 270 milyon yan. Kung talagang mabibili mo yan, malamang si Legion mismo ang lalapit sa'yo para magpasalamat. Yumeng, anong kulay ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Bibilhan kita. Hi,
Anong kulay ang gusto mo? Gusto ko rin ang kulay na gusto mo. Mabait ka talaga, kaya bawat kulay, bibigyan kita. Araw-araw, iba't ibang kulay ang magagamit mo. Hi, kahit anong piliin mo, gusto ko. Liru Otong, tulungan mo ako. Tawagin mo ang manager ninyo. Lalong lumalaki ang kayabangan ng pobreng to. Ganda, sasabihin ko sa'yo. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha ba siyang mayaman? Huwag nang sabihin ang 900 sasakyan. Kahit isa, hindi niya kayang bilhin. Ang hindi mo kayang bilhin, hindi ibig sabihin, hindi ko kaya. Huwag mo akong ikumpara sa'yo. Jiang Hai, alamin mo, kung hindi mo maayos ang sitwasyon ngayon, ang buong 4S store ay iba, blacklist ka. Sigurado ka bang tatawagin ko ang manager? Siyempre, sigurado ako. Sakto, katapusan na ng buwan. Gumastos ng kaunting pera para tulungan ang dating kaklase sa kanyang sales. Seryoso ka? Ano pa ang hinihintay mo? Mabait si Brother Hai, tinutulungan ka sa sales mo. Bakit hindi mo pa rin pinahahalagahan? Sino ang gustong bumili ng 900 Xiaomi cars? Manager, ito si Jiang Hai, dating kaklase ko sa kolehiyo. Mr. Jiang, sigurado po ba kayong bibili? 900 Xiaomi cars. Sigurado? Hindi nga. Isa lang siyang walang trabaho. Nandito lang para magpanggap. Hoy, bata. Nanggugulo ka dito. Alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Siya ang nanggugulo, hindi ba? Para suyuin ang kanyang diyosa na si Rootong. Paulit-ulit niya akong pinipigilan sa pagbili ng kotse. Tinawag mo akong sipsip? Hoy, bata ka. Ikaw ang sipsip. Ikaw ang sipsip. Ikaw. Hala, nagwawala na siya. Bigyan kita ng isang payo. Ang sip-sip, hanggang sa huli, wala ring mapapala. Ikaw. Inoong Jiang. Dahil ka ay kaklase ni Ruotong. Payo ko sa'yo, kung wala kang pera, umalis ka na. Huwag kang magulo dito. Sino ang nagsabi na wala akong pera? Siyam. Daang kotse lang ba yan? Gusto ko ang pinakamataas na specs para sa bawat kotse. Magkano ang kabuuang halaga? Mag-card ako. Ang top-end version ng Xiaomi Auto ay 300,000. Kung gusto mo ng 100 kotse para sa bawat kulay, ang kabuuang halaga ay 270 million. Full payment ba? O installment? Mga 2 o 3 bilyon lang. Kailangan pa ng installment? Mga 3 bilyon lang? Aba, ikaw ay isang daga sa kanal. Akala mo ikaw ang pinakamayaman sa Star City? Kahit ang pinakamayaman sa Star City, hindi rin makakakuha ng 3 bilyon agad-agad. Nagmamalaki ka, bata! Kung makapaglabas ka ng 270 million, luluhod ako at tatawag sa iyo ng Papa. Dahil sa sinabi mo, talagang bibilhin ko ang 900 kotse. Card. Jiang Hai, sigurado ka? Kung magpapatuloy ka, hindi na ito maayos. Siyempre, sigurado ako. Nagmamadali lang ako para tulungan ang kaklase sa performance niya. Nagpapanggap pa. Successful card payment, 270 million pesos spent. Kam, 900 kotse. Naibenta na talaga? 170 million. Mayaman ka talaga? Anak, bilisan mo. Lumuhod ka at tawagin mo akong tatay. 170 million. Hindi pwede yan. Takot ka na ngayon? Kanina, ang yabang-yabang mo, di ba? Sinabi mong mahirap ako. Mali ako. Paano naging mahirap kayo? Ako ang mahirap. Ako ang walang kwenta. Yumeng tinutupad ni Kuya Hai ang kanyang sinasabi. Mamaya, para sa bawat kulay, ipapadala nila sa iyo ang isang kotse. Kuya Hai, ang bait mo naman. Pero kailangan ba talagang gumastos para bumili ng napakaraming kotse? Sobrang gastos nito. Sino ka para turuan ako? Hindi, wala. Kuya Hai, ang dami mo lang kasing ibinigay na kotse sa akin. Ang bait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ang aking puno ng pera. Mr. Jiang, ito ang kontrata para sa pagbili ng kotse. Sa mga susunod, ikaw ang magiging lifetime Diamond VIP client ng aming car dealership. Matandang kaklase, hindi ko inakala na napakaganda ng buhay mo ngayon. Sakto lang. Okay lang ba? Jiang Hai, ito ang contact details ko. Tawagan mo ako kung kailan mo gusto. Talagang kapag may pera, pwedeng gawin ng lahat. Ang mga tulad ni Liro Otong, ang campus goddess na kilala noong college, ay nagpakita rin ng interes sa akin. Alis na ako. Congratulations, host. Nagsimula ang pangalawang Goddess Conquest Progress. Na-unlock ang Mystery Gift Pack. Nakuha ang 10-fold power increase. Ano ito? Power amplification. Magandang skill ito. Haige, ang babae kanina, ano ang sinabi sa'yo? Wala lang. Haige, napakabuti mo sa Yumeng. Binili mo ang napakaraming kotse para sa Yumeng.
Pwede bang magbigay ng pagkakataon para bigyan ang Yuming ng chance na ipakita ang cooking skills ko? Wala ako gaanong interes sa pagluluto. Pumunta ka sa bahay ko. Ipapakita ko sa iyo ang ibang mga bagay. Tara, Kung maaaring makuha ko ang Shanghai, ang Golden Goose, maaaring hindi ko na kailangang maghirap ng 50 taon. Bro Otong, tignan mo, Lige ngayon ay nagbigay din ng kontribusyon sa performance mo. Ikaw, Ang konting kontribusyon mo, tinatawag mo pa iyon na pagpapabuti ng performance? Hindi mo ba iniisip? Ang Mercedes mo na nagkakahalaga ng 1 milyon, maaaring ihambing sa 270 million? Bakit hindi pa tumatawag si Jiang Hai sa akin? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para umaksyon. Hello, Chen Xiao. Meron ka bang contact information ni Jiang Hai? Ah, oo. Yung lalaking yun sa klase natin sa universidad. mukhang kailangan kong magmadali. Mapasa kanya si Liro Otong. Talagang gustong mang-akit ng babaeng yun kay Jiang Hai. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Dapat kong siya'y maipit agad. Kuya Hai, uminom na ng sopas. Masarap ba? Masarap. Hindi ko inaasahang magaling ka palang magluto. Basta gusto ni Kuya Hai, okay na. Nung inilagay mo sa sopas, Siyempre, gamot para mapalapit ang puso. sige, ito ang hinihingi mo. Kuya Hai, first time ko ito. Inumin mo ang gamot. Kuya Hai, gusto ko lang magkaanak sa'yo. Kaya pala nilagyan mo ako ng gamot. Gusto mo akong ikulong gamit ang bata. Gusto ko lang. May isang kasabihan. Huwag palampasin ang mabuting babae at huwag sayangin ang masamang babae. Ano sa tingin mo? Alin ka sa dalawa? Ako. Ayokong ulitin ang sinabi ko. Kung magkukunwari ka pa, lumayas ka. Hoy, Jiang Hai, may oras ka ba? May kailangan ako sa'yo. Anong meron sa ganitong oras? Pagkitaan na lang natin. Hintayin kita sa bar, sa tapat ng university natin. Talaga nga? Bawat babaeng mukhang pera at mag-aras sa labas, sa loob-loob ay mababa ang uri. Hoy, ganda. Isang shot muna tayo. Pasensya na, naghihintay ako ng kaibigan. Gusto mo ba ng masamang loob at ayaw ng mabuti? Anong gusto ninyo? Huwag niyo akong hawakan. Sisigaw ako ng saklolo. Sige, sumigaw ka. Kahit pa umugin mo ang lalamunan mo, walang sasaklolo sa'yo. Mas mabuti pa, pasarapin mo na lang kami. Hindi niyo magagawa. Bakit hindi? May boyfriend ka ba? Tawagin mo siya para iligtas ka? Halika na, ganda. Tigilan nyo. Jiang Hai, Hoy, huwag kang makialam. Kung hindi, ipaparamdam ko sa'yo kung bakit kulay pula ang bulaklak. Tama. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na ngayon din. Ang dapat umalis para mabuhay. Kayo yon, di ba? Sakto. Subukan natin sa 2 tangang. To ang bagong upgrade ng system. Ang 10 beses na lakas. Pare, sugurin mo. Gulpihin niyo yan. Jiang Hai, ingat. Gusto mo ng suntok? Umalis ka na kung gusto mong mabuhay. Bumilis ka na. Rootong, bakit ka ganoon katanga? May dala siyang kutsilyo. Bakit ka pa sumugod? Kasi nakita ko na may dala siyang kutsilyo, kaya ako sumugod. Natatakot lang ako na baka masaktan ka. Ang babae. Sayang hindi ka sumali sa The Birth of an Actor. Malapit na siguro sila. Magsimula na kayo. Kung gusto mong magdrama, sasabayan ko kayo sa pagpe-play. Sige, Ruotong, dalhin ko na kayo sa ospital. Hindi na. Wala lang yan para sa akin. Basta hindi ka nasaktan, okay lang. Jiang Hai, noong bumili ka ng maraming kotse sa akin, naging top seller ako. Gusto rin kitang bilhan ng something para pasalamatan. Huwag mo sanang ikahiya. Ang mamahal siguro nito. Bahagi ito ng aking pagmamahal. Tanggapin mo. Ang galing ng diskarte mo.
Mas matalino ang babaeng ito kaysa kay Suyumeng. Kung gusto mong kumita, kailangan mong mag-invest. Ginagamit niya ang relo bilang pain para hulihin ako, ang isang taong mayaman. Hindi ako sanay na tumatanggap ng regalo mula sa iba. Ganito na lang. May 10 milyon sa card na ito. Itong relo, kunwari binili ko na lang. Huwag mong tatanggihan ito. Ang sobra, kunwari bayad na, to sa pagtulong mo sa akin. Nahuli na ang malaking isda. Oo nga pala. Bakit mo ko tinawag dito? Bukas ay may reunion ng batch natin. Sumama ka sa akin. Matagal ka na sigurong hindi nakikita ang mga kaklase natin. Mainam na pagkakataon para magkita-kita. Reunion ng mga kaklase? Ruotong, matagal na tayong graduate. Ni minsan, hindi mo ko inimbita sa kahit anong reunion. Bakit ngayon mo biglang naalala? Kasi mayaman ka na ngayon. Hindi naman inaanyayahan ang mga mahihirap sa reunion. Kasi dati, wala akong contact number mo. Bakit ngayon meron ka na? Wag na, hindi na yun importante. Magpabandage ka sa braso mo sa ospital. Magkita na lang tayo bukas. Susunduin kita bukas. Jiang Hai, magpapasakamay din kita. Lin Leyao, bakit ka na parito? Shanghai, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Hindi ba't gusto mo noon na magsama tayo? Ngayon, maaari na akong lumipat dito at tumira kasama mo. Magsasama? Karapat-dapat ka ba? Talagang alam kong nagkamali ako. Dati, ako'y nalinlang lang ni Yifan. Ang gago. Nawalan na rin ako ng trabaho ngayon. Wala na rin akong matitirhan. Tulungan mo ako, pwede ba? Magsimula tayo muli. Haige, tingnan mo ito. Love lunchbox. Huwag ka nang magalit. Patawarin mo ako. Pwede ba? Lin Leyao, bakit ka nandito? Ako pa ang dapat magtanong sa iyo. Bakit ka nandito? Binilhan ako ni Haige ng malaking bahay, katulad ng sa kanya, at katabi nito. Binilhan ka niya ng bahay? Oo, Miss Lin. Kahapon, binigyan ako ni Haige ng 9 na kotse. Hiwalay na kayo niya. Anong ginagawa mo rito? Binilhan ka pa niya ng kotse? Kung makakapunta ka rito, bakit ako hindi? Kahit papaano, ako ang ex-girlfriend niya. Ikaw, isa ka lang isda sa kanyang dagat. Ikaw. Jiang Hai, May gagawin pa ako ngayon kayong dalawa. Bahala na kayo. Shanghai, magagawa mo ito sa akin. Maghintay ka. Hindi kita pababayaan. Ruotong, hindi ba may reunion ng mga kaklase ngayon? Bakit ang simple ng suot mo? hindi naman ako katulad ng mga babaeng nagpapaganda lang para sa social media. Kahit ano na lang ang isuot ko, okay na. Ruotong, hindi kaya naiinggit ka sa damit ni Yumeng? Bilhan na lang kita ng isang set. Hindi naman. Siyempre hindi. Masasaktan ako kung gagastusan mo ako. Hindi ko pwedeng hayaan ang magandang katulad mo na magsuot ng ganyan sa reunion natin. Tara na. Hi, ang bait mo talaga sa akin. Ang damit kong ito ngayon, mahigit 5 million na ang nagastos mo. Okay lang, maliit na halaga lang yan. At itong Angel's Heart Necklace. Bagay na bagay sa damit ko. Ang ganda talaga. Hi, mayaman ka, may taste ka pa, at gwapo ka pa. Tiyak marami ang babae na nagkakagusto sa'yo. Talagang kapag may pera ka na, ang mga babaeng nasa paligid mo, ang sarap na pakinggan magsalita. Salamat, Hi. Tiyak ako ang pinakamaganda na babae ngayong gabi. Sige, tara na, baka tayo mahuli. Ruotong, parang diyosa ka. 6 na buwan na tayong hindi nagkita. Lalong gumaganda ka. Hindi naman. Maganda lang ang suot ko ngayon. Sino ito? Jiang Hai. Jiang Hai. Ikaw nga talaga. Sa unang tingin, hindi kita nakilala. Oo nga, akala ko pa naman. Si Ruotong ay may nahanap na. Boyfriend na gwapo at mayaman. Jiang Hai, dito ka na umupo. Itong suit na to na high-end, hindi ko alam kung tunay o peke. Huwag nyo kalimutan, noong nag-aaral pa tayo, siya ang nagmamakaawa para mag-boost ng account ko sa League of Legends, para lang may panggastos. Jiang Hai, saan ka nagtatrabaho ngayon? Kung wala kang trabaho, magguwardiya ka na lang sa kumpanya ko. Ako, Guardia? Sinong minamaliit mo? Si Haige namin ngayon? Mayaman na? Tama ba, Haige? huwag masyadong maingay. Hindi naman ganoon kayaman. Sakto lang para gastusin sa babae. Ang yabang mo naman. Hindi ka pa nakakagastos sa babae, no? Ang paggastos sa babae, walang katapusan yan. Ayun, swerte.
Ang pera ko rin, walang katapusan. Hindi ko alam na ganito kayaman si Boss Jiang. Anong kotse ang dala mo ngayon? Mahalaga ba kung anong kotse ang dala mo? Hindi kaya yung sa iyo. Second-hand Mazda siguro. Kami, Mercedes at BMW ang mga kotse namin. Porsche. Ikaw, yung sira-sira mong kotse ang dala mo. Kung hindi ikaw ang malate, sino pa? Chen Hongfei, huwag kang magsalita ng walang basihan. Si Brother Hai ay sumama sa akin para mamili sa mall. Bumili ng damit at kwintas. Kaya nga na late. Damit at kuwintas. Magkano lang ba yan? Hindi naman ganun kalaki ang halaga. Ito lang yung Angel's Heart. Medyo may halaga. Angel's Heart. Sabi ko, itong kwintas na ito, bakit parang pamilyar? Ito yung sikat na French Jewelry Master. Ang nagdisenyo ng limited edition. 2 piraso lang sa buong bansa. Ang halaga ay mahigit 3 milyon. Rootong, yumaman ka na pala. Itong kuwintas, binili ni Brother Hai para sa akin. Hindi lang yan. Itong gown na ito, binili rin ni Brother Hai para sa akin. Umabot ng mahigit 5 milyon ang nagastos ni Brother Hai. Hindi naman mahal. Maliit lang na halaga. Tama. Ang 5 million, maliit lang talaga yan. Oo nga pala. Kanina, tungkol sa kotse ang usapan. Rootong, noong nakaraan, sa 4S store mo, bumili ng 900 kotse. Balang araw, bawat kulay ay bibigyan kita ng isa. Ano? Siyam na raang kotse. 900 kotse. Hindi ba taabot ng ilang daang milyon iyon? Tama. Siyang ang kotse nga, nagkakahalaga ng 270 milyon. At saka, si Haige ay buong bayad pa rin ang ginawa. Ano? Buong bayad na 270 million. Ruotong, huwag kang magpapaloko sa batang ito. Si Haige naman, pero sa harap ko mismo siya nag-slide ng card. Haige, dahil nagsalita ka na, edi hindi na ako mag-aatubili. Araw-araw, iba't ibang kulay ng kotse ang gagamitin. Ang special nga naman. Ang pangyayari ngayon, lahat napunta sa pagyayabang ng batang ito. Talagang, pagkatapos ng ilang araw, dapat kang magbago ng tingin. Haige, tayo'y uminom ng isang baso. Halos maubos na ang alak. Ano pa ang iinumin? Talagang, ang totoong layunin ay hindi sa alak. Nasaan ang bartender? Gusto kong bumili ng alak. Ngayon, matagal na rin tayong hindi nagkita-kita. Ako ang magpapasaya sa inyo. Ngayon, umorder kayo ng kahit anong gusto ninyong inumin. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos. Ang generous ni Chen Xiao. Ang pera naman, dapat gamitin sa mga bagay na importante. Gumawa ng mga bagay na mapagmalaki. Ano ang silbi niyan? Tama. Ang pagiging tao at paggawa ng mga bagay, si Chen Xiao pa rin ang dapat. Totoo ba? Kayong gabi, lahat ng gastos. Si Chen Xiao ba ang magbabayad? Siyempre, magkano lang ba yan? Anong gusto ninyong kainin o inumin? Order lang kayo ng order. Kung ganoon ang sinabi ni Chen Xiao, hindi na ako magpapakipot. Narinig ko na meron kayong espesyal na menu para sa VIP, di ba? Opo, Ginoo. Pero yung mga pagkain sa VIP menu, medyo mahal ang mga presyo. Kaya karaniwan, hindi namin ito ipinapakita. Pwede ba, Chen Xiao? Gusto kong subukan ang trato sa VIP. Pwede, walang problema. Menu lang ng VIP yan. Magkano lang ba yan? Narinig mo ba? Ngayon, si Chen Xiao ang bahala. Kunin nyo na yung nakatagong menu. Naku, parang nang hold up. Isang lobster, 50,000 pesos. Isang bote ng alak, 1 milyon? Jiang Hai, magkakaklase tayong lahat. Tama na yan. Huwag mo nang pahirapan si Chen Xiao. Mahirap o hindi, hindi yan desisyon nyo, mga sip-sip. Mahirap ba, Chen Xiao? Hindi mahirap, wala yan sa pera. 100 o 80,000 lang yan. Isang lobster at isang bote ng alak. Paano natin ito hahatiin? Jiang Hai, huwag kang magpakalabis. Bukod sa dalawang gulay na ito, ang lahat ng iba pa, isang order, bawat isa. Hoy, Ginoo, hindi ka nagbibiro, no? Kung lahat yan ang i-order mo, aabot yan ng 10 milyon pataas. Nandiyan naman si Ginoong Chen, di ba? Kayang-kaya ni Ginoong Chen ang bayad. Jiang, sinasadya mo talagang manggulo, ha? Ginoong Chen, ganyan ka nakaasar sa kaunting pera? Gusto ko lang, turuan ka. May bayad ang pagpapanggap. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap sa harap ko. Mga kaibigan, ang lahat ng gastos ngayong gabi, ako, si Jiang Hai, ang sasagot. Kayo na ang bahala. Order lang ng order. Ilang milyon lang yan. Maliit na halaga. Alabanan kita. Chen Hongfei,
Ano ba ang gusto mong gawin? Magkakaklase tayong lahat sa universidad. Kung magkakagulo ka pa, huwag ka nang sumama sa susunod. Ruotong, ikaw. Ginoong Chen, ang lahat ng gastos ngayon, si Brother Hai ang magbabayad. Kung magkakagulo ka pa, maniwala ka, palalayasin ka namin. Ikaw. Ginoong Chen, yang si Jiang Hai na yon, ginagago ka lang niya, di ba? Ngayon, hindi lang si Reyna Ruotong, pati sila. Naengganyo sa taong Jiang Hai. Ano ba? May pera lang yan. Eksakto. Sinong nagsabi na si Jiang Hai lang may babae? Kamakailan lang, nakilala ko, mga host na medyo maganda. Ngayon, tinawag ko siya para ipakita sa mga kasama. Hoy, Yumeng! Ako, may gathering ako dito. Gusto mo bang sumama? Oo, sa alak lang. Ay 10 milyon na. Sige, hintayin ko. Hintay lang, pagdating ng magandang babae, siguradong magiging hit. Hindi lang ang iba, pati si Lee, Ruotong, hindi makakapantay. Nandiyan na siya. Reyna Yumeng, nakarating ka na. Ginoo Chen, matagal na. Su Yumeng, Ilang araw lang, lumaki na ulit. Ginoo Chen, nakakainis ka. Huwag mo akong asaran. Ipakilala ko sa inyo, ang magandang babae ay Su Yumeng. Siyang may milyon-milyong fans sa lungsod, malaking online personality, at champion ng live streaming competition ngayong taon. Chen Xiao, bakit ka nakatayo pa rin dyan? Ipagkaloob mo na ang upuan sa magandang dilat. Jiang Hai, narito na ang iyong dilag. Hindi ka man lang babati, talagang napakawalang galang mo. ganoon ba? Tanungin mo siya, matatakot siyang batiin ko siya. Jiang Hai. Ang swerte naman, Diyosa Yumeng. Jiang Hai, huwag kang magkakamali ng akala. Wala talagang anuman sa aming dalawa. Kami ay, nagkita lang kami minsan dati. Kilala mo itong lalaking ito? Siyempre, kilala ko. Kung wala ako, ang kanyang sugar daddy, ang kampiyon sa paligsahan ng live streaming, baka hindi siya ang manalo. Tama ba ako, Diyosa Yumeng? Diyosa Yumeng? Ako. Tingnan ninyo, ang damit at alahas ng babaeng ito ay kapareho ng kay Ruotong. Diyos ko, totoo nga, grabe naman ang pagkakapareho ng suot nila. Siyempre naman, dahil binili ko rin ang suot niyang lahat. Jiang Hai, kasalanan ko ang lahat. Pasensya na. Magli-live streaming sana ako ngayon, pero nagkataon lang na. Nagkataon lang na nakita kita. Talagang napakaswerte nga. Ngayon ay reunion ng mga kaklase natin. Anong ginagawa mo dito? Ang suot mo ay kapareho ng pulang gown ni Ruotong. At suot mo rin ang kaparehong kuwintas. Pumunta ka para agawin ng atensyon, di ba? E di uuwi na ako para magpalit. Mali. Aalis na ako. Tumigil ka. Pinayagan ba kitang umalis? Espesyal kang inimbitahan ni Chen Xiao. Hindi ko pwedeng sirain ang mukha ni Chen Xiao. E di ako. Ubarin mo na ang damit mo. Jiang Hai, huwag kang masyadong magmalabis. Ito ay aking usapin. Anong kinalaman mo? Malinaw na iniinsulto ka ni Yumeng. Bakit mo siya kinakampihan? Ang mga tagumpay ko ngayon ay lahat galing kay Jiang Hai. Kung wala ang kanyang mga regalo, ang aking popularity ay tiyak na babagsak agad. Sabi ko na nga, tumahimik ka. O nga, tanggalin mo rin ang kwintas. Ayos yan. Ang bida ngayong gabi ay si Ruotong lamang. Inumin mo ang alak sa baso. Huwag mo siyang papagbuhatin. Hindi mo pa nga mahawakan ng maayos ang baso. Ano pa ang silbi mo sa akin? Kuya Hai, pasensya na po, Kuya Hai. Ako po ang may kasalanan. Su Yumeng, dahil lang tinawag kang diyosa ng iba, akala mo talaga diyosa ka na? Dapat alamin mo talaga kung ano ang lugar mo. Su Yumeng, isang kanari lang ang katumbas mo sa akin. Kaya kitang bigyan ng milyon-milyong piso para mapunan ang iyong pagiging mapagmalaki. Pero kung hindi ka magiging tapat, palaging sarili mo ang nasusunod at hindi sumusunod, huwag kang magalit kung kukunin ko lahat ng ibinigay ko sa iyo. Kuya Hai, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na ako uulit. Nawala na ang magandang mood ko. Hanggang dito na lang muna ngayon. Walang password ang card na ito. Mga 100 milyon ang laman nito. Pagkatapos mabayaran ng alak, ang matitira ay para sa iyo ng tip. Hoy, Jiang Hai, Kuya Hai, aalis ka na ba? Samahan na kita, Kuya Hai.
Hay, talagang hindi kita pinagkanulo. Kung hindi lang dahil sa taong Chen na iyon, pinilit akong puntahan. Hindi ako pupunta. Ganoon ba? Oo. Sumpa ko. Kung sasabihin ko ng kahit kalahating kasinungalingan, ako ay mabagsakan ng kidlat at mamatay ng masama. Sige, tumayo ka na. Oh, hi. May balak ka bang magtayo ng maliit na negosyo? Ang amo ng aming media company ay balak ibenta ang kumpanya. Media company? Oo, maraming magagandang babaeng streamers sa aming kumpanya. Basta bilhin mo ang kumpanya, ikaw na ang magiging amo ko. Pagdating ng panahon, yung mga magagandang babaeng streamers sa aming kumpanya ay magiging katulad ko, at lahat ay susunod sa iyong mga utos. Magagandang babaeng streamer? Hindi ba't lugar iyon ng mga babaeng pera ang habol? Hindi ba't ito ang aking pinagkukunan ng kayamanan? Ano sa tingin mo? Hi, naniniwala ako sa iyong kakayahan na bumili ng isang maliit na media company ay tiyak na kayang-kaya. Hindi ba't maliit na kumpanya lang iyon? Kung gusto mo akong maging amo mo, bibilhin ko ito. Talaga, hi, ang bait mo. Sa tulong ni Jiang Hai, ako ay magiging top female streamer sa bansa, at iyon ay hindi na malayo. Ano ang nangyayari? Hi, may masama. Narinig ko na si Wang Ruizhe ay gusto ring bilhin ang Tianyu Media. Kung mabibili niya ang kumpanya, ang aking buhay sa hinaharap ay magiging mahirap. Kung magre-resign ako, susuportahan mo ba ako? Basta susunod ka. Pero, ano? Tianyu Media, kailangan kong akuin ito. Bakit naman? Si Wang Ruizhe ay tuso at mapang-akit. Kung maa-offend natin siya, hindi niya tayo palalampasin. Ang Tianyu Media ay nag-ipon ng isang grupo ng mga babaeng materialista na nabubuhay sa mga tip mula sa mga suki. Paano ko naman palalampasin ang pagkakataong ito para kumita ng malaki? Yumeng, isipin mo, kapag nahulog na ang kumpanya sa kanyang mga kamay, huwag na ngang pag-usapan ang pagre-resign. Kahit ang mga nasa ilalim ng kumpanya, ang mga babaeng streamer, lahat ay magiging kanyang kasangkapan para kumita ng malaki. Mga kasangkapan para kumita ng pera. Ano ang gagawin natin? Ngayon, iisa na lang ang paraan iyon ay, kahit anong paraan ang gamitin, kailangan din nating akuin ang Tianyu Media. Jiang Hai, Paano ka na parito? narito ako para mag-interview sa Tianyu Media o hindi pa ninyo alam, di ba? Ang Wang Group ay malapit ng akuin ang Tianyu Media. At sa tulong ng Wang Group ang Tianyu Media na ito, tiyak na magiging pinuno ng industriya. At ako naman, nakakonekta na kay Young Master Wang. Sa pamamagitan lamang ni Wang Ruizhe. Hindi pa rin maaaring akuin ang Tianyu Media. Jiang Hai, anong sinasabi mo? Wang Group yan. Kaya mo bang bilhin? Talagang nawala sa sarili mo. Ngayon, ikaw? Bibili ng kumpanya? Ama, talagang kukunin ko ang Tianyu Media. Alam kong may pera ka ngayon. Pero ang pagbili ng kumpanya, bilyon-bilyon ang halaga. Hindi katulad ng pagbibigay ng ilang daang libo sa mga vlogger. Hindi pareho. Kahit ilang bilyon. Kahit 10 o 100 bilyon, hindi ako kikibit. Ah, alam ko na. Hindi ba't sa ang Diyosa mong suyumeng nahihiya ka? Kaya nagmamarunong ka rito? Miss Lin, pakibagalan ang pananalita mo. Ang dapat mag-ingat ay ang tumatang na aso sa tabi mo, Jiang Hai. Kahit ang pagbili ng kumpanya, sinasabi mo. Talagang malaki ang boka mo. Brother Hai, nagsumite na siya ng qualifications para sa acquisition at naaprubahan na. Sinabi niya lang, naaprubahan? Suyumeng, talagang madali kang mauto. Ang qualifications na sinumite ni Mr. Jiang ay talagang naaprubahan. Yang Mr. Yang, ikaw ang Mr. Yang ng Tianyu Group, tama? Miss, kung gusto mong mag-apply, pwede kang bumalik sa ibang araw. Ngayon, ang acquisition ng kumpanya ay malapit na matapos. Baka ang Mr. Jiang Hai sa harap mo ay ang bagong boss ng Tianyu Media. Ji Yang, mukhang nagkakamali po kayo. Ang pagbili ng grupo ay nangangailangan ng bilyon-bilyong piso. Siya lang, isang walang trabaho. Paano ito posible? Sa account ni Jiang Hai, sapat ang pondo. Walang duda dito. Pero siya? Miss, ngayon ay ang pulong ng pagbili ng aming kumpanya. Kung gusto ninyong mag-interview, mas mabuti na bumalik na lang kayo sa ibang araw. Ako? Jiang, diretso na po tayo. Ang mga dumating ngayon para bilhin ang Tianyu Media, bukod sa iyo, ay kasama rin si Wang Ruizhe ng pamilyang Wang. Ang maliit na pamilyang Wang ay hindi dapat katakutan. Jiang, baka hindi ninyo alam. Ang pamilyang Wang ay malalim ang ugat sa lalawigan na ito.
Baka sa iyo lang, mahirap harapin. Ako lang ay katumbas ng libu-libong sundalo. Ngayon, huwag nang sabihin ng isang pamilyang Wang, kahit 10 pamilyang Wang, hindi makakapigil sa akin na bilhin ang Tianyu Media. Dahil ganito kayo kumpiyansa, Ji Jiang, hinihiling ko ang inyong tagumpay. Kala ko sino. Yun pala, ikaw pala, tangang bigla ang yaman. Ang Ruiz. Diyos sa Yumeng. Wala ng pera si Jiang Hai. Bakit ka pa sumusunod sa kanya? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Ipapakain kita ng masarap. Brother Hai, may pera ba o wala? Hindi mo yan masasabi. Naniniwala ako kay Brother Hai. Brother Hai, kapag na-acquire mo na ang Tianyu Media, pwedeng gawin mo akong personal secretary mo? Anong klaseng personal? Ganitong klaseng personal ba? Su Yumeng, mukhang bulag ka na. Nagiging tuta ka pa ni Jiang Hai. Hindi lang si Su Yumeng. Kapag na-acquire ko na ang Tianyu Media, gagawin kong mga tuta ko lahat ng gold digger sa kumpanya. Yang Master Wang. Ngayong kumpleto na ang tao, lumipat na tayo sa bidding session. President Yang, sa tingin mo, kailangan pa bang magkaroon ng bidding? Ibigay mo na lang sa akin ang Tianyu. Ganoon din naman. Wala namang magtataas ng bid kaysa sa akin. Yang Master Wang. Sinusunod ko lang ang patakaran. Para maging patas. Patas, hindi mo ba naiisip na itong probinsyanong to ay makakapagtaas ng bid kaysa sa akin? Huwag mong kalimutan, ang nasa likuran ko ay hindi mo kayang pagbuwisan. Jiang Hai, mas mabuting sumuko ka na ng maaga, maging ang Tianyu o si Su Yumeng ay hindi bagay na kayang-kaya mong pagmamaya. Ang linyang ito, ibabalik ko ng buo sa'yo. Sige, tanga ka. Ayaw mo ng masarap, gusto mo ng mapait. Gusto kong makita kung gaano ka kapur, kung magkano ba talaga ang kaya mong gastusin. Manager Yang, maghanda na kayo para sa auction. Hindi na ako makapaghintay na makita ang isang tao na nagpapatalon-talon sa galit. Makakatawa siguro yon. Ikaw, gago ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ipapakita ko sa iyo ang kakayahan ko, Su Yumeng. Kapag na-acquire ko na ang Tianyu, aalagaan kita ng mabuti. Alis na tayo. Brother Hai, sigurado ka bang kaya mong talunin ang Wang family? Ang Wang family? Hindi yan problema. Tara na, magsisimula na ang palabas. Hoy, itong probinsyano, dumating ka talaga? Hindi mo ba talaga alam na isa kang aso na hindi makakatalo sa akin? Yumeng, bakit may tumatahol na aso dito sa loob? Tumawa kayo. Mamaya, hindi na kayo makakatawa. Salamat sa inyong pagdalo sa auction ng aming Tianyu Group. Kaya, di na ako magpapahaba ng usap. Sa ngayon, inaanunsyo ko na opisyal nang magsisimula ang auction. Kontrata para sa 100% equity control ng Tianyu Group. Ang starting bid ay 1 bilyon. Ang minimum na tataas sa bawat bid ay 100 milyon. 1 bilyon, 1 bilyon at 500 milyon. 2 bilyon. 2 bilyon at 10 milyon. Ang probinsyano mo, kaya mo pa bang magdagdag ng tig 10 milyon? Baka wala ka ng pera. 3 bilyon probinsyano. Ang anumang gusto ko ay wala pang hindi ko nakukuha. Oh, talaga? Sa araw na ito, baka may exception na. 3 bilyon ang alok ko at 10 milyon. Jiang Hai, niloloko mo ba ako? Kung matapang ka, dagdagan mo ng malaki. Huwag ng tig 10 milyon. Magdagdag ka, hayop. Hindi ba ako lalaki? Umuwi ka at tanungin mo ang nanay mo. Si, kung may bayag ka, ipapakita ko sa iyo ngayon. Kayong mga walang pera at ang agwat sa mataas na lipunan. 60 bilyon ang alok ko. Hindi ba't masigasig kang nagdagdag kanina? Magdagdag ka pa ng isa! Si Jiang Hai, 60 bilyon na. May pera ka pa ba? Batang hayop, hindi ba ikaw ang nagdagdag ng tig 10 milyon? Ah, ang galing-galing mo, di ba? Magdagdag ka pa! Oh, mukhang wala ka ng pera. Gusto mo bang pahiramin kita? Hoy! Magsalita ka! Gusto kong marinig. Magdagdag ka pa ng mas mataas. 100 bilyon ang alok ko. 10 bilyon. No? Magkano daw ang sinabi niya? 10 bilyon. Baliw ba tong lalaking to? Gagastos siya ng 10 bilyon para bilhin ang Tianyu Media. Sa ganong kalaking pera. Makakakuha ka na ng daan-daang libong magagandang babae. Di ba mas masaya yon? Ginoong Jiang, sigurado po ba kayong 10 bilyon? Sigurado. Imposible. Talagang imposible. 10 bilyon, kahit ang pamilya namin,
hindi makakapaglabas ng sabay-sabay ng ganoon kalaking halaga. Director Yang, itong lalaking to, sinisira lang niya ang patakaran sa merkado. Nagbibida-bidahan sa pagtawad. Kung ang pamilya ninyo ay hindi makapaglabas ng 10 bilyon, hindi ibig sabihin na ako ring si Jiang Hai ay hindi makakaya. Ve, nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagmamagaling ka pa sa akin. Financial verification. Hinihiling ko ang financial verification. Ginoong Jiang, ayon sa patakaran ng bidding, bago kayo makabili, kailangan munang dumaan sa financial verification. Payag po ba kayo? Siyempre, walang problema ang financial verification. Pero, eto, baka masira lang ang POS machine ninyo. Pinuri ka, lumaki na ang ulo mo. Kung talagang may 10 bilyon ka, ako, kakainin ko tong number plate sa kamay ko. Makakain nga ng masarap si Young Master Wang. Director Yang, hindi na kailangan ng financial verification. Diretsyong iswipe na lang ang 10 bilyon. Tapang naman ng batang to, meron ba talaga siyang 100 bilyon? Ginoong Jiang, pakilagay po ang password. Huwag ka nang magpanggap. Kung magpanggap ka pa, Ginoong Wang, makinig ka. Matagumpay ang paggastos, 10 bilyon. Sino ba tong napakayaman? Ang pamilya ba niya ay may sarili bang printingan ng pera? Ito. Salamat po. Binabati kita. Ikaw na ang bagong presidente ng Qianyu Media. Ginoong Wang, ngayon, ikaw naman ang lulunok ng bidding paddle. Jiang, paulit-ulit kang sumisira sa mga plano ko. Gusto mo bang mamatay? Tawagin ang mga tao. Patayin siya. Hindi ka makakumpetensya sa yaman, kaya pananakot na lang, pasensya na. Pero sa lakas, wala ka ring laban sa akin. Sabay-sabay na kayo? Baka kasi mapatay ko kayong lahat. Kanina, sabi mo papatayin mo ako. Huwag kang lalapit. Nagkakamali ako. Nagkakamali? Kung nagkamali ka, mamatay ka na.